Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, ipinagdiriwang ngayong buwan na ito, lalong-lalo na sa nakaraang mga araw, ang International Day of Rural Women. Sinimulan ang pagdiriwang na ito ng United Nations noong 2008 upang kilalanin ang rural women o kababaihan sa kanayunan. Patuloy na inaanyayahan ng UN ang mga bansang kasapi nito, kabilang ang Pilipinas, na magpatupad ng mga patakaran, programang magpapabuti sa kalagayan ng mga babae sa kanayunan. Kabilang po dito ang pagtiyak na nabibigyang kapangyarihan sila o nagiging empowered, gaya ng pagsama sa kanila sa proseso ng paggawa ng mga desisyong direktang makaapekto sa kanila. Mapapakinabangan din nila ang mga batas na magkataguyod ng kanilang karapatang magmay-ari ng kanilang lupain. Kumusta kaya ang estado ng kababaihan sa kanayunan sa ating bansa? Ayon sa ulat na inilabas ng National Land Coalition at National Rural Women's Coalition noong Setyembre 2023, patuloy na nakakaranas ng diskriminasyon, kakulangan sa suporta ang mga babae sa kanayunan sa ating bansa. Halimbawa, case in point, kakaunti sa kanila ang nabibigyan ng lupa sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program o yung ating CARP. Madalas, tinitingnan lamang ang titulo nila bilang kakabit ng titulo ng kanilang asawa. Hindi rin nabibigyan ng kaukulang pansin at suporta ang mga babaeng mangingisda dahil sa nakasanayang paniniwala na trabahong bahay lamang ang dapat nilang ginagawa. Sang-ayon ka ba dyan, kapanalig? Ang mga babaeng katutubo naman ay natitigil sa pagkasaka at napipilitang maghanap ng ibang pagkakakitahan dahil nga sa pag-aagaw ng malalaking korporasyon sa kanilang mga lupang ninuno o yung tinatawag nating ancestral domain. Bukod sa mga problemang ito, kapanalig, malawakan din ang nararanasan nilang gender-based violence. Pinagtatrabaho sila ng walang kaukulang sahod. Lantad din sila sa pinakamalalang epekto ng climate change. Abay komplikado ang nararanasang diskriminasyon at kakulangan sa suporta ng mga babae sa kanayunan. Sila at ang kanilang pamilya bilang mga magsasaka, mangingisda, katutubo ay kabilang sa mga pinakamahirap at isinasantabing sektor sa ating lipunan. Nararanasan din nila bilang babae ng ibang antas ng diskriminasyon. Inilalarawan sa konsepto ng multiple burden ang mga responsibilidad na pinapasa ng kababaihan sa gawaing bahay at pag-aalaga sa pamilya, pagkatrabaho, pagtulong sa kanilang komunidad. Bukod sa marami at mabigat na responsibilidad ang mga ito, hindi sila nababayaran at tila walang tigil ang mga ito. Bagamat marami ng mga inisyatibo upang magkaroon ng pantay at sapat na oportunidad para sa mga babae, malayo pa ang kailangan nating tahakin. Lalo na sa pagbibigay pansin sa mga pangangailangan at hinaing ng mga babae sa kanayunan. Gaya ng itinutulak ng United Nations, kilalanin dapat ng ating pamahalaan ang mahalagang papel ng kababaihan sa pag-unlad ng agrikultura, pagkakaroon ng food security, at pagpugsa sa kahirapan sa kanayunan. Hindi ito mangyayari, kapanalig, kung hindi kikilalanin at pahahalagahan ang karapatan ng mga magsasaka, mangingisda, katutubo, at iba pang mga sektor sa kanayunan. Kasabay ng mga ito, huwag dapat isantabi ang kapakanan at boses ng mga babae sa kanayunan at dapat ding bigyang pansin ang mga pangangailangan nila bilang babae na may dignidad at respeto sa ngalan ng Diyos. Ginawa ng Diyos ang mundo, hindi lamang para sa lalaki, o para sa mga nasa syudad, o para sa mga mayayaman. Di po ba? Ang mundo, gaya ng sinabi sa Catholic Social Teaching Laudato Si,
ay ginawa ng Diyos para sa lahat. Kaya't importanteng maisalang-alang ang karapatan ng mahihirap sa pagkamit ng gusto nating kaunlaran para sa buong bansa. Kapanalig, ibigay natin sa kababaihan sa kanayunan ang lahat ng parangal. Karapat-dapat sila sa papuri ng bayan. Tulad nga ng sinabi sa Kawikaan 31:31, maisasagawa ito kapanalig ng pamahalaan sa pamamagitan ng pagkapatupad ng mga patakarang susuporta sa kanila. Kababaihan sa kanayunan. Mabuhay kayo. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.